Good morning po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay mayroon po tayong hatid na mensahe na magbibigay sa atin ng kaliwanagan na nanggagaling po sa ating Panginoon. Sa lahat po ng nanonood, lahat po ng nakapanood ng video na ito, good morning po sa inyo at isang mapupalang Miyerkules po sa umagang kay ganda. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang ating devotional message sa umagang ito ay matatagpuan po sa Roma, chapter 12, verse 2. Ito po ay isang familiar na verse sa ating lahat, sa mga Kristiyano. Ito po ay isa sa mga life verse ko ng mga kapatid bago po ako tuluyang binago ng ating Panginoon. So, sabi nga dito sa Roma, chapter 12, verse 2, ito po yung sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma. Sabi nga dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So, muli mga kapatid sa Panginoon, sa araw na ito, tayo ay ating pagbulay-bulayan ng isang napakahalagang talata sa aklat ng Roma. Sa Kabanata 12, talata 2, alam natin na tayo ay nabubuhay sa isang panahon na napakarami pong impluwensya. Kapag binubuksan po natin ng television, marami po tayong napapanood, social media, FB, Instagram, kung ano pa. Even TikTok, di ba? Meron tayong napapanood. O kahit lumabas ka lang sa kalsada, makikita mo na ang mundo ay salungat sa kalooban ng Diyos. Kaya't malinaw ang utos ng Diyos, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ma-share ko lang, bago po ako nagiging isa sa mga alagad ng ating Panginoon, tagasunod na niya, alaki po ng binago niya sa akin, kapatid. Dati po akong namumuhay sa, masabi natin, isang makasalanan na hindi po kalugod-lugod sa kanyang paningin. Naakit ako sa mga barkada at iba pala talaga kung founded ka ng salita ng ating Panginoon, kasi hindi niya hayaan na masilo ka ng kaaway. Because pinaparamdam sa'yo na hindi tama yung ginagawa po natin pag-pound po tayo sa salita ng ating Panginoon. Kaya ang mensahe ng Diyos ngayon ay gusto nating maranasan ang ganap na kalooban ng Diyos. Kailangan nating magkaroon ng bagong isipan na gadala sa bagong pamumuhay. Kaya ang title nito, Bagong Isipan, Bagong Pamumuhay, yun po ang dapat nating gawin. So una doon, sabi doon, huwag makiayon sa takbo ng mundo. Sabi nga ni Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So anong ibig sabihin ng makiayon? So ito ay gaya ng paghuhulma ng isang bagay. Kung ang putik ay inilagay mo sa hulma, susunod ito sa anyo ng hulma. Halimbawa, ang isang putik ilagay mo sa baso, maghuhulbang baso po yun, kapatid. Ganyan din ang tao. Kung hayaan natin ang mundo ang humulma sa atin, magiging katulad tayo ng mundo. Pero ano ba ang takbo ng mundo? Pag-usapan natin. Ang takbo ng mundo, nandun yung kasakiman. Mas inoona ang pera kaysa sa Diyos. Sa nangyayari sa atin ngayon. Ano ba ang mayroon doon? Kasakiman. Ano pa? Kalayawan. Inuuna ang pansariling aliw kaysa kalooban ng Diyos. Pagmamataas. Inuuna ang sariling kapurihan kaysa kaluhitian po ng ating Panginoon. So kapatid, napakadali para sa atin na sumabay sa agos ng mundo. Tama. Parang kang isang kahoy na nakalutang sa ilog, madaling tangayin at agos. Di ba? Pag ang kahoy nakalutang ito sa tubig, kung saan dalhin ng agos,
susunod po yung kahoy. Pero ang Kristiyano ay hindi dapat basta-basta tinatangay. No? Dapat, dapat malalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Tayo ay tinawag para maging matatag na puno na nagaugat sa salita ng Diyos. So ang tanong ko lang, sino ang humulma ng iyong buhay ngayon, kapatid? Ang mundo ba o ang Diyos? Dapat alam po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kung saan pa tayo panig, no? Doon ba sa katotohanan o doon sa pabago-bago ang isipan? Kaya dapat alam natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kung tayo po ba'y nakiayon sa mundo o nakiayon tayo sa Diyos. Pangalawa, magbago, sabi doon, sa pamamagitan ng pagbabago ng isipan. So ano ba ang atong dating isipan? May mga iniisip tayo na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, hindi sapat na sabihin natin, ayokong sumabay sa mundo. Dapat mayroon itong aktibong pagbabago sa ating isipan. Hindi puro chat lang, hindi puro salita lang. Sabi sa talata, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, mga kapatid, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula po sa loob. No? Kung anong iniisip natin, yun ang nagiging asal po natin, tama? 'Di ba? Kung ano pong iniisip natin, yun po ang nagiging asal natin. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 23-24 sa wikang Tagalog, magbago kayo ng pag-iisip at damdamin at magbihis kayo ng bagong pagkatao. Ano ba yung bagong pagkatao na yun? Dapat nakikita doon si Kristo sa ating pagbabago. Magbabago ka ng isipan. Dati, ang iniisip mo, ako dati, kasi working ako ngayon kasi pagdating ng Friday, nakasit up na yun sa isipan ko kung ano po ang maging pulutan ko pagdating ng linggo. No? Yun po ang nag-iisip ko. Kaya, kung ano po ang ating iniisip, yan po ang naging asal natin. So magbihas tayo na panay kong pagkatao. Marami tayong iniisip, no? Kung ang isang computer ay may virus, no? Kahit maganda ang monitor, sira pa rin yan ang loob, kapatid. Kailangan nang i-reformat. Ganun yung buhay natin. Ganyan din tayo. Hindi sapat ang pagbabago sa panlabas lamang. Kailangan ng Diyos na i-reprogram ang ating isipan na ayon sa kanyang salita. So kaya mga kapatid, paano tayo nagbabago? Paano tayo magbabago sa isipan? So unang-una, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Dapat araw-araw tayong magbabasa, dapat araw-araw tayong magbulay-bulay sa kanyang salita. Pangalawa, sa pananalangin at pakikinig sa tinig ng Espiritu Santo. Tayo po ba'y nanalangin araw-araw? O nanalangin lang tayo dahil may kailangan tayo sa Diyos? Pray without ceasing, kapatid. Dapat manalangin tayo ng walang patid. Kasi ano man ang sitwasyon sa buhay po natin, dapat tayo nanalangin. Kasi minsan nanalangin lang tayo pagka oras de peligro na. Doon natin naiisip ang ating Panginoon. Pero kung nasa panahon na maganda ang sitwasyon ng iyong pamumuhay, ang iyong buhay, nabibili mo kung ano-ano, lahat ng kailangan mo ay kaya mong bilhin, ay paaring hindi ka na nanalangin, kapatid. No? So pangatlo, sa paglayo sa mga samang impluwensya. At iwasan mo yung taong hindi nagdudulot sa iyo ng kabutihan. Iwasan mo yung mga taong sa halip na ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, ay lalo kang nilugmok doon sa makumundong gawain. Dapat lumapit tayo sa mga makadiyos na gawain. Maatin tayo ng prayer meeting, Sunday service, yung lahat ng gawain ng ating Panginoon, dapat nandun po tayo, no? Kung gusto mo ng bagong buhay, magsimula ka sa bagong isipan. Yun po
ang nais ng Diyos para sa atin. So pangatlo, maunawaan ang kalooban ng Diyos. So sabi sa talata, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So hindi ba't lahat tayo ay naghahanap ng direksyon sa buhay? Nung maliit pa tayo, gusto mo maging ganito. Gusto ko maging doktor, gusto ko maging abogado, gusto ko maging nurse, o lahat ko gusto kong maging engineer. Pero ano po ba ang kalooban ng Diyos? Gusto nating malaman kung ano ang tama, kung ano ang dapat, kung ano ang makakabuti para sa atin. So ang sikreto, magbabago tayo ng isipan upang malinaw nating nakikita ang kalooban ng Diyos. So mayroong tatlong katangian ng kalooban ng Diyos, kapatid. Una, ito ay mabuti. Hindi magbibigay ang Diyos na hindi mabuti para sa atin. Ito ay pinakamakainam. So hindi ito nakakasama. So lahat ng plano ng Diyos ay para sa ating ikapabuti. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, no? Ano pa? Ang ibinibigay niya sa atin, yung katangian ay kalugod-lugod. Nagbibigay kasiyahan sa Diyos at kapayapaan sa ating puso, no? Ganap, no? Hindi ito kulang, hindi ito mali. Perfect po ang plano ng Diyos para sa atin, kapatid. So kung magbibiyahe ka ng malayo, kailangan mo ng GPS. Uso na ngayon yung Google Maps. Kapag mali ang direksyon, mawawala ka, no? Pero kapag tama ang gabay, makakarating ka. Ang kalooban ng Diyos ang ating mapa sa ating buhay, no? Kung hindi natin alam ang kanyang kalooban, maliligaw po tayo. Dan sa GPS na yan, ililigaw ka ng direksyon. So ano po ba ang practical na action, no, sa ating buhay sa umagang ito? Paano natin may sa buhay ang mensaheng ito? Saliksikin ang salita ng Diyos. Babalik pa rin tayo sa salita ng ating Panginoon. Kasi doon tayo babase. Hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi natin babasahin ang Biblia. Alam niyo, kapatid, hindi na po mahirap ngayon magbasa ng Biblia. Dati mahirap po yan. Kasi wala pa yung mga Bible apps. Talagang manual ka, talagang bubuksan mo talaga yung printed, no? Printed na Bible. Kaya napakahirap nun. Ngayon hindi na po, no? Madali na lang po. Madali na nga lang mag-share ng Word of God, eh. Diba? Pero hindi po natin nagagawa. Pero yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon ay nagagawa po natin i-share, no? So, una, saliksikin ang salita ng Diyos kung paano po natin siya sa buhay. Pangalawa, manalangin po tayo araw-araw. Tulad po ng sinabi ko kanina. Hilingin natin ang Espiritu Santo ang kaliwanagan sa direksyon po ng ating buhay. Kasi prayer can move mountains, kapatid, no? Dapat hindi yan mawala po sa ating pamumuhay, ang panalangin. Dapat lagi natin hilingin sa Diyos kung ano man po ang ikabubuti para sa atin. Mamuhay ng hiwalay sa kasalanan. Pero tayong mga Kristyano, tingin ko, hindi na po ito bago sa atin. Hindi na po tayo mahirapan dito, no? Iwasan ang mga bagay na alam mong salungat sa kalooban ng Diyos, no? Huwag mong bigyan ng entrance ang kaaway po sa buhay natin. Once na binigyan mo na yung entrance sa buhay mo, papasukin mo kahit konting pintuan lang, sasalakayin niya ang lahat ng nasa kalooban. Kasi yun po yung gawain ng kaaway, eh. Nasiluin ka, matitisod ka. Dapat tayo magiging huwaran sa ating pag-iisip at pamumuhay at ipakita natin na tayo ay kay Kristo. Diba? Dapat makita, dapat tayo ay nagniningning tulad ng bituin sa kalangitan. Maging huwaran tayo, maging ehemplo o modelo, no, sa ating kapwa. Hindi yung sinabing hindi ka nakiayon, hindi naman nakikita, no?
Hindi ka nga hindi ka nakikiayon, pero dumaan ka doon sa kumpare mo, dumaan ka doon sa mga kaibigan mo. Pare, isa lang, di ba? May binubuhat kayo. Ah, hindi naman masama. Pero pagka labis na kasi, doon po natin nakikita na masama po yung mga bagay na yon. Kaya maging huwaran tayo sa ating pag-iisip, no? Dapat makikita natin na tayo po ay talagang totoong nagbago. Totoong hindi nakiayon po sa mundong ito. No? Kung mayroon man tayong aayonan, siguro yung mabuti. Hindi yung masama. Hindi yung ihatid ka, no? Ang ating pamumuhay doon sa lugmok ng kasalanan. So, mga kapatid, bilang pangwakas, no? Tandaan natin, ang mundo ay laging may hulma na gustong ipasuot sa atin, di ba? Ngayon, iba yung uso, bukas iba na naman. Pag sumabay tayo diyan, no? Tingnan natin kung ito ba'y nakakabuti para sa atin. Kung sumunod tayo diyan, baka mapapalayo tayo sa ating Panginoon. Yun po natin iisipin. So, pero ang Kristiyano hindi dapat makiayon. No? Anong dapat gawin sa halip? Tayo ay dapat magbago. Hindi lang sa panlabas, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Kasi kung binago mo yung panlabas mo pero ang isip mo ganoon pa rin, kung anong iniisip mo, yun po yung naging asal natin. Yun po ang kalalabasan. At kapag ang ating isipan ay binago ng Diyos, maunawaan natin ang kanyang kalooban. Maunawaan natin ang kanyang mabuting gawin sa atin. Maunawaan natin ang kanyang kalugod-lugot at ganap. Di po ba? So, ang tanong, handa ka bang sabihin ngayon, Panginoon, ayaw ko nang sumubay sa takbo ng mundo. Baguhin mo ang aking isipan at gabayan mo ako sa iyong ganap na kalooban. Di po ba? Napakasimple lang ang ipinapagawa po sa ating Panginoon, kapatid. Na huwag tayong makiayon sa mundong ito. Kaya, testimony ko dyan, kapatid, nung nasa nakiayon ba ako sa mundo, walang saysay po ang buhay ko. Wala pong direksyon. Dahil ang mundo ay nagbabago. Pero ang salita ng Diyos, kahit kailan, kahit anong sitwasyon, hindi po yan nagbabago. Hindi po yan kayang baguhin ng panahon. Hindi po yan kayang baguhin ng sitwasyon ng kanyang salita. Kaya nawa, ang mensaheng ito ay magsisilbing eye-opener po sa atin, lalong na sa mga taong nakiayon sa mundo ng takbo. Balik tayo sa basic. Magbasa po tayo ng Biblia. Si Biblia, ito po salamin para sa atin. Pag binabasa po natin ng Biblia, nakikita po natin ng ating mga sarili. Minsan pag nakikita natin ang ating mga sarili, iniiwasan po natin yung verse na yun. Ang salita ng Diyos ay para itong tabak, magkabila, ang talim. Ito'y tatago sa atin. Minsan hindi na tayo dumadalo sa mga gawain kasi lagi na lang patama ang mga pangangaral ni pastor. Pero kapatid, dapat pagpasalamat natin. Isabihin, mayroong gustong baguhin ang Panginoon po sa buhay natin. Pag tinamahan ka ng preaching ni pastor, dapat magpasalamat ka at hindi na sayang ang iyong pamasahe. Ang iyong pagising ng umaga para dumalo po sa gawain. Dahil may gustong ipaunawa ang ating Panginoon sa buhay po natin ito. Kaya sa halip na mag-iayon, dapat magbago po tayo ng isipan. Dahil ang nais ng Diyos sa atin ay maituwid natin kung ano po dapat nating gawin dito sa mundong ito. Okay? So, marami pong salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panunood po. Nawa, ang mensaheng ito ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan
Kaya bago po tayo magtapos, tayo muna'y manalangin. O Diyos aming Ama, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po Diyos sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin. Lord God, hindi ko kilala itong nanonood ngayon. Baguhin po siya Panginoon ng iyong mga salita. Baguhin mo siya Panginoon ang dati niyang pamumuhay. Tulungan mo siya Panginoon na ma-overcome niya lahat ng ito. Kung paano po kumilos ang kaaway sa buhay niya. Naniwala ako Panginoon na sa oras na ito na siya po ay yung baguhin. Baguhin mo Panginoon ang kanyang pananampalataya. Baguhin mo Panginoon ang sistema ng kanyang pamumuhay. You are my God. I am your people Panginoon. Tulungan mo kami o Diyos. Hindi natin magagawa Panginoon kung hindi ka maghari po sa buhay namin. Tulungan mo kami o Diyos. Lalo Panginoon sa taong ito na nakikinig at nanonood po sa mensaheng ito na huwag makiayon sa takbo ng mundo. Pagkalooban mo siya Panginoon ng kalakasan, ilayo mo siya o Diyos sa lahat ng gawa ng uri ng kaaway sa kanyang buhay. Ngunit yung banal na Espiritu Panginoon ang siyang kikilos sa buhay ng taong ito. Patawarin mo siya Panginoon sa kanyang mga gawang kasalanan. I-hold na mo siya Panginoon yung buhay niya na nakaayon Panginoon sa iyong dakilang kalooban. We thank you Lord, we thank you Jesus, we thank you Spirit sa patuloy mong paggabay po sa amin. Nawa o Diyos ang mensaheng ito, lang ng Panginoon sa taong ito na nasa harapan ng screen ngayon. Ikaw po Panginoon ang patuloy na kumilos sa Kanya. Maging ang kanyang pamilya, kanyang na malapit sa buhay, kung anong po Panginoon ang kanyang nasa isip, ano man po Panginoon ang kanyang karamdaman sa oras na ito. I pray Panginoon na ikaw po ang Panginoon sa hari sa mga hari, ikaw po ang tagapagpagaling na kanyang nasira ng kaaway sa kanyang buhay. Spiritual man, physical man Panginoon, na kagalingan. Ikaw po ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan. Patuloy ka pong kumilos Panginoon sa taong ito. We are thankful and grateful Panginoon dahil nalaman namin ang iyong salita. Ikaw ang siyang ikilos Panginoon sa amin at ang iyong gabay at matnubay ng bawat isa. Muli o Diyos, ang lahat ng papuri, pasalamat ay amin itong itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.